Muli ay nanayaan ko ay mag-isa sa ating misa at ihalan natin ang misa ito para sa ating kaligtasan at ganoon din sa pagtigil ng virus na ito upang tayo maging normal sa ating pamumuhay. Kaya simulan natin ang misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda at napakaraming aral ang ating Panginoon para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Pero kung minsan tayo nagkakamali, tayo sumusuko. Humingi tayo ng patawaran sa ating Panginoon. Ako'y nag-uumpisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luma ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinamalaking sala. Kaya sinasamo ko ay Santa Maria ng ating Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinaragal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang naluluklok sa kanang Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin tayo. O Ama, pinag-iisang mo ng isip at damdamin ang mga tapat sa iyo. Ipagkaloob mong mahalin ng iyong bayan ang iyong pinag-uutos at nasayan ang ipinangako mo, upang sa gitna ng mga ligalig ng buhay ay huwag kalimutan ang ligayang walang hanggan sa kabila. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng libid. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, sabihin niyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosan sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran
ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang umamo sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon naglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Subukin niyo at tignan kung gaano kabuti ang Panginoon. Subukin ninyo at tignan kung gaano kabuti ang Panginoon. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Subukin ninyo at tignan kung gaano kabuti ng Panginoon. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipon niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Subukin ninyo at tignan kung gaano kabuti ng Panginoon. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang mga pag-asa'y hindi binibigo. Subukin ninyo at tignan kung gaano kabuti ng Panginoon. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng Poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Subukin ninyo at tignan kung gaano kabuti ng Panginoon. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ay siyang kikitil. Mga likod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkup, siya'y mag-iingat. Subukin ninyo at tignan kung gaano kabuti ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa. Tandaan ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahan talaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina
at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Tinawag ko kayong mga kaibigan, wika ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng aking narinig sa aking Ama ay inaaral ko sa inyo. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Walhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Patigas ang pananalitang ito. Sino maaari makinig niyan?" Napagkalata ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol sa bagay na ito. Kaya sinabi niya sa kanila, "Manghihina ba kayo ang inyong loob dahil sa bagay na ito? Ano nga kung makita ninyo na ang anak ng tao na umaakyat sa kinaroroonan niya noong una, ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay, ang laman ay walang katuturan. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya." Nalalaman na ni Jesus mula pa noong una kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinagdag pa niya, "Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makalalapit sa akin kundi kalooban ng Ama." Buhat doon ay marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya lunika ni Jesus sa 12, "Kayo, ibig ba ninyo umalis?" Sinagot siya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami patutungo? Taglay mo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kami ay sumasampalataya at namamatid namin na ikaw ang banal ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang pagsuko ay napakalaking bagay. Marami na tayong naranasang pagsuko sa ating buhay. Marami na tayong napakinggan na sumuko sa kanilang laban. Marami na tayong nakita, napakinggan, at alam natin sa pagsuko, sila yung maalis, sila yung natatalo. At ang resulta, wala silang napakinabangan, wala silang nakuha. Sa isang sports at competition, once na ikaw ay sumuko, ikaw ay aalis at wala kang medalya na makukuha. Ang ibig sabihin ng pagsuko ay kulang sa kaalaman. Maaaring ito ay kulang sa lakas, kaya't nanghihina at umaalis. Maaaring ito ay kulang sa material na bagay. Material na bagay upang siya ay lumaban. Kaya tumitigil at sumusuko. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng pagsuko ay walang nakukuha sa katapusan. Sa banal na Ebanghelyo ay napakaliwanag. Mapapakinggan natin ang pagsuko, ang pag-alis, at gayon din mapapakinggan natin ang pagiging tapat at pagiging tagumpay. Alam natin sa banal na Ebanghelyo ngayon na ang mga alagad ay dumami na ng dumami.
Marami nang dumami sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Pasimula nang siya ay mangaral. Pasimula nang siya ay magpakain ng 5,000 mga tao. At nakita ng mga tao yung mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Pagpapagaling ng mga may sakit. Pagbibigay ng buhay sa mga namatay. Marami nang sumunod sapagkat maraming humana sa kapangyarihan sa aral ng ating Panginoon. Pero alam din natin, sa lahat ng aral ay mayroong mahihirap na aral. May aral na mahirap maunawaan, may aral na mahirap isabuhay. At dahil dito yung mga alagad ngayon, napakaliwanag sa banal na ebanghelyo na sinasabi nila, sino ang makakarinig sa mga sasalitang yan? Napakahirap tanggapin ang mga aral at salita ng ating Panginoon. At ang pinakamalungkot sa banal na ebanghelyo, marami sa kanilang tumigil, marami ang sa kanilang sumuko, at hindi na sumunod sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, marami pa rin tayong karanasan na katulad ng mga tagasunod ng ating Panginoon sa ebanghelyo. Sapagkat maraming aral na napakahirap nating sundin. Halimbawa, kung tayo nananalangin. Sa ating panalangin, tutungan na tayo nagiging tapat. Tayo taimtim sa ating mga panalangin. Pero kung minsan may mga panalangin tayo na hindi pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon, kaya natutok sa tayong tumigil. Natutok sa tayong hindi sumampalataya. Katulad ng mga tagasunod sa banal na ebanghelyo na yun. Napakahirap sundin ang aral ng ating Panginoon na nagsasabing, magpatawad ka 70 times 7. Paano ba patatawarin ang mga tao na kagawa sa iyo ng kasalanan? Paano mo patatawarin ang tao nagtaksil sa iyo, isang kaibigan o asawa na nagtaksil sa iyo? Paano mo patatawarin ang isang tao? Ito man ay malapit sa iyo, na sinaktan ang iyong damdamin. Paano mo mapatawad ang isang magulang na nagpabaya sa iyo? Anak, na kahit anong gawin ay patuloy na sumusuway sa kautusan ng mga magulang. Paano mo patatawarin 70 times 7? Napakahirap. Gusto mong layuan yung aral ng ating Panginoon. Ang aral ng ating Panginoon na nagsasabi, mahalin mo, ipanalangin mo ang iyong mga kaaway. Paano mo ipapanalangin ang kaaway na halos ay sumira sa iyong pagkatao? Paano mo ipanalangin at mamahalin ang isang tao na halos ibagsak ka at itakwil ka ng tao yan? Isang kaaway, napakahirap mahalin. Paano mo susundin ang sinasabi ng ating Panginoon? Na kung ikaw ay sinampal sa kabilang pisngi, ay ibigay mo pa ang isang pisngi. Ang reaksyon natin ay hindi sundin ang aral ng ating Panginoon. Ang gusto natin ay bumawi. Gusto natin maging tabla. Kaya tayo ay lalayo sa aral ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang sitwasyon sa banal na ebanghelyo. Kung kaya't yung mga alagad na yun, yung mga disipulo ng ating Panginoon ay hindi na sumunod sa ating Panginoon sapagkat sinasabi nila, matigas ang pangusap na ito. Sino ang maaring makinig dito? Minamahal ko mga kapatid, anong ating gagawin? Sa banal na ebanghelyo ngayon ay naroon pa rin ang kasagutan. Yung halimbawa ng 12 alagad na nagsasabi, Panginoon, saan kami patutungo? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami na ikaw ang banal ng Diyos. Yung aral, yung salita na sinasabi dito ng ating Panginoon, na ibinigay niya sa 12 ay pareho ring aral at pananalita na ibinigay niya doon sa iba. Yung iba na umalis. Pero anong pagkakaiba ng 12 alagad? Ang 12 alagad ay may personal experiences sa ating Panginoon. Yung aral ng ating
Panginoon ay isinabuhay nila. Ibinahagi nila sa buo nilang pagkatao. Kaya't alam nila na yung salita ng ating Panginoon ay napaka-powerful, makapangyarihan. Sapagkat alam nila sa kanilang buhay at pagsunod sa ating Panginoon. Alam nila na ang salita ito ng ating Panginoon ang siyang gumawa ng hibala para yung dagat na yon ay naging mapayapa. Yung hangin na yon ay mawala. Yung alon na yon ay maalis upang ang kanilang pagsubok sa dagat na yan, panganib sa dagat na yan ay mawala. Ang salita ng ating Panginoon na nagsasabi kay Pedro na umalis ka at maglakad ka sa dagat. Isang makapangyarihang pananalita. Pananalita na ginamit ang ating Panginoon upang pagalingin yung mga may sakit. Pananalita na nagsabi kay Lazaro sa harap ng kanyang libingan, Lazaro, lumabas ka sa libingan yan. At ito ang nagbigay ng buhay. Alam ito ng mga alagad, sapagkat kasama nila ang ating Panginoon. Isinabuhay nila ang aral ng ating Panginoon. Kaya sinasabi nila, Panginoon, nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, tayong lahat ay nakakaranas ng mga pagsubok. At sa mga pagsubok na yan, ay pinipilit natin iugnay ang aral ng ating Panginoon. Pinipilit natin i-apply ang aral ng ating Panginoon. Kung minsan ang mga pagsubok na ito ay napakahirap tanggapin. Pagsubok halimbawa ng kamatayan, pagsubok ng kabiguan, pagsubok ng pagbagsak, at napakahirap kung minsan ang aral na yan ay i-apply. Kung minsan sa ating mga pagsubok ay napakahirap tanggapin at unawaan. Ang pagsubok halimbawa natin ngayon ng COVID-19, napakahirap unawain na patuloy na ang COVID-19 ay lumalaganap sa buong daigdig, na tayo ay napapatigil, tayo ay nagkakasakit, tayo marami ang namamatay, at tayong lahat ay naapektuhan, at tayo hindi makagalaw sa nais natin gawin. Napakahirap unawain. Sa iba mga pagsubok ay wala ng solusyon. Sa iba mga pagsubok ay parang patuloy at wala na lang hanggan. Kung kaya't nais nilang sumuko, nais nilang umalis sa aral ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin dapat ganun. Sapagkat katulad ng mga alagad, kung tayong mga Kristiyano na sinasabi natin na tayo ay mga alagad at apostoles ni Kristo, dapat katulad tayo ng mga alagad na isinasabuhay natin ang aral ng ating Panginoon, na si Kristo ay kasama natin sa hirap at ginhawa, sa ligaya at kalungkutan, sa tagumpay at kabiguan. Kasama natin ang ating Panginoon. At kung ito ay nasa atin, tayo ay mananatiling tapat. At sa ating pagiging tapat, ang Espiritu niya na nasa atin ang magbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy sa pagsubok na ito. Ang Espiritong ito ang magbibigay sa atin ng liwanag sa ating kadiliman. Ang Espiritong ito ang magbibigay ng katugunan sa mga tanong na hindi natin kayang sagutin sa ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, sana tayong lahat ay katulad ng mga alagad na dahil tayo kasama natin si Kristo, ay laging nagsasabi, Panginoon, saan kami patutungo? Nasa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay. Sana ganito lagi tayo. Huwag tayong tumulad sa mga disipulo, mga alagad, na tumigil at sumuko. Sana tayo katulad ng mga apostoles, magiging tapat at patuloy sumusunod sa ating Panginoon. Bilang tanda ng ating katapatan, ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya na ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao siya, ganap ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, pinaon, nanawag sa mga impyerno, na may 3 araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, nalulunglok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, palilito at hukom sa namabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamaan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na magbalik sa Kanya sa kalayaan at pag-ibig. Manalangin tayo upang ang ating mga pinili ay magpakita ng paggalang sa Panginoon. Buong pagtitiwala natin sagutin, Panginoon, ipanalangin mo kami. Panginoon, ipanalangin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, mapuspos nawa ng salita ng Diyos ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, upang sila'y maging daluyan ng buhay ni Jesucristo sa bayang kanilang kinakalinga. Manalangin tayo. Panginoon, ipanalangin mo kami. Idalangin natin ang mga kabataan upang piliin nila si Jesus na salitang nagbibigay buhay. Huwag nawa nilang iasa ang kanilang kinabukasan sa anumang bagay o sinumang tao bukod kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, ipanalangin mo kami. Ipanalangin natin ang mga may sakit, lalo na ang mga naghihingalo dahil sa COVID-19. Makatanggap nawa sila ng kalinga mula sa kanilang pamilya at kamag-anak, mga doktor at nurse. Maramdaman dinawa nila ang pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipanalangin mo kami. Ipanalangin natin ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak. Matutunawang magsakripisyo ang bawat miyembro at bigyang tuon ang ikabubuti ng pangkalahatan sa halip ng sariling interes lamang. Manalangin tayo. Panginoon, ipanalangin mo kami. Ilayo nawa sa kapahamakan tayong lahat dahil sa pandemya na ating nararanasan at hipuin nawa ng Espiritu Santo ang ating mga puso upang matagpuan natin ang liwanag at pagliligtas mula sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, ipanalangin mo kami. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Ama, ikaw ang aming kanlungan. Pakinggan mo ang panalangin na iyong bayan. Kusa kaming pumalito, tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ang tinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na nialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na nagdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Purihin ka pa ng Diyos sa lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na niyari sa iyo. Nagaling sa pulong ubas at pinagpagulan ng tao upang mag-iinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Panalangin kayo mga kapatid, upay ito ating sakripisyo rin kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kagagaling at nabuo niyang Iglesyang banal. Niloob mo, Panginoon, na sa Kalbaryo matubos ang bayang hinirang mo. Ang iyong simbahan sana ay magtamasa ng kapayapaan at kaisahan sa bisa ng handog na iyon na aming pinagpapatuloy ngayon, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal, Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. marapat at matuwid. Tunay niyong marapat at matuwid ang pagpatagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, alang-alang kay Kristo, anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos ay ginawa mo ang sansilugo. Nang sinugo mo siya pamaging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawang tao na lang ang Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria Virgen. Sa pagsunod ay yung kalugban ng pamagapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napadilito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at siya nagmumulang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aking kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinabi yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na amoy ka. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagdumita sa kamatayan at ng pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa malang harapan upang maglingkod sa iyo. Pagkubang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay simbahan sa buong daigdig
kasama sa Papa si Francisco, ang Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklo ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlayan, na umaasa mo'y mabubuhay at lahat ng hayumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria Berhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupada yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tanda na ating katapatan at patuloy na pagsunod sa ating Panginoon, dasalin natin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manlulubos. Sapagkat sa iyo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pagpapalad tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa kim na umiiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin. Sa pakikihamok, lagi nating gamitin. Karahas ay pipilitin, kamali ay tutuwirin. Manalangin tayo. O Panginoon, hinihiling namin lunasan mo ang aming mga karamdaman upang makapaglingkod kami ng nararapat sa iyo at sa aming kapwa bilang pagsunod sa iyong mahal na kalooban. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Ikaw, salamat ako sa inyong lahat sa pagdala ninyo sa misang ito, saan man kayo naroon, at sana sama-sama tayo magpatuloy sa pag-aalay ng misa at panalangin para sa ating kaligtasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y